Sa bawat pagpindot mo ng switch ng ilaw sa dapit hapon, sa bawat hakbang mo sa loob ng isang dambuhalang mall, at sa bawat sigaw ng libu-libong tao sa loob ng isang maingay na Coliseum, may mga pangalang hindi mo nakikita pero nararamdaman mo ang kapangyarihan. Sila ang mga pamilyang hindi lang basta sumabay sa agos ng kasaysayan. Sila ang gumawa ng mismong ilog. Ang mga Araneta at ang mga Cacho. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan i-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng kwento ng mga sikat na personalidad sa Pilipinas. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Sa mundo ng old money sa Pilipinas, marami ang mayaman pero iilan lang ang may imperyo. Habang ang iba ay natangay ng baha ng inflation at nagbabagong politika, ang dalawang pamilyang ito ay nanatiling nakatayo. Paano naging isang modernong syudad ang isang masukal na lupain sa Cubao na dati ay pinagtatawanan? At paano naging pundasyon ng isang buong rehiyon ang kontrol sa kuryente at enerhiya? Ito ang kwento ng asukal na naging semento at ng kuryenteng naging korona. Ito ang anatomy ng evergreen wealth. Handa ka na bang silipin ang loob ng mga boardrooms kung saan ang isang pirma ay kayang baguhin ang mapa ng bansa? Nagsimula ang alamat ng mga Araneta sa mayamang lupa ng Negros at Iloilo. Sa ilalim ng kolonyal na impluensya, ang pamilyang Araneta ay isa sa mga haligi ng sugar barons. Ngunit ang tunay na transformasyon ng kanilang imperyo ay naganap sa pamumuno ni J. Amado Araneta. Habang ang ibang pamilya ay kontento na sa panapanahong kita mula sa asukal, nakita ni Don Amado na ang hinaharap ng Pilipinas ay wala sa bukid kundi nasa lungsod. Noong dekada ng 1950, ginawa niya ang pinaka-kontrobersyal na desisyon sa kasaysayan ng real estate. Binili niya ang 35 ektarya ng lupang puno ng damo at putik sa Quezon City, ang lugar na kilala natin ngayon bilang Cubao. Sa panahong iyon, ang sentro ng komersyo ay nasa Manila, Escolta at Quiapo. Ang Cubao ay itinuturing na liblib. Ngunit alam ni Don Amado na ang intersection ng Highway 54, EDSA at Aurora Boulevard ang magiging pangunahing daluyan ng tao sa buong Luzon. Dito isinilang ang Progressive Development Corporation, PDC. Hindi lamang basta nagtayo ng gusali si Araneta, nagtayo siya ng isang ecosystem. Noong 1960, pinasinayaan ang Araneta Coliseum o ang Big Dome. Sa loob ng maraming dekada, ito ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Hindi lamang ito naging tahanan ng basketball, ito ang naging simbolo ng prestihiyo ng Pilipinas. Nang maganap ang Thrilla in Manila ni Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1975, ang buong mundo ay nakatingin sa Cubao. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sports achievement, kundi isang masterclass sa marketing at real estate development. Ang bawat tao na nanonood sa Coliseum ay kumakain sa paligid nito, sumasakay sa mga terminal na pag-aari rin nila, at kalaunan ay namimili sa mga mall na itinayo ng pamilya. Ito ang konsepto ng evergreen wealth, ang pagmamay-ari sa bawat hakbang ng consumer experience. Habang ang mga Araneta ay nagpapatayo ng mga tore sa Maynila, ang mga Cacho naman ay naglalatag ng foundation ng modernization sa Visayas. Ang pamilyang Cacho, particular sa Iloilo, ay naging mukha ng power and utilities. Sa pamamagitan ng Panay Electric Company, PICO, hinawakan ng mga Cacho ang kuryente ng isa sa pinakamabilis na umunlad na lungsod sa bansa. Ang negosyo ng kuryente ay kakaiba sa retail o agrikultura. Ito ay isang natural monopoly na nagbibigay ng matatag at tuloy-tuloy na cash flow anuman ang lagay ng ekonomiya. Ang yaman ng mga Cacho ay hindi lamang nakasandal sa pera kundi sa infrastructure dependency. Ang bawat ilaw na bumubukas sa Iloilo sa loob ng halos isang siglo ay dumaan sa pamamahala ng kanilang pamilya. Ngunit ang yaman ng mga Cacho ay hindi lamang limitado sa enerhiya. Ang kanilang impluensya ay nag-ugat din sa arkitektura at inhinyerya. Si Don Mariano Cacho ay kinilala sa kanyang kontribusyon sa pagbuo ng mga estruktura na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ang sining ng pagtatayo at ang agham ng pagpapatakbo ng mga utility ay nagbigay sa kanila ng upuan sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang pagsasanib ng interes ng mga Araneta at Cacho, maging sa pamamagitan ng business partnerships or social alliances,
ay lumikha ng isang network na mahirap buwagin. Sa mga boardroom sa mga malalaking kumpanya, ang kanilang mga apelyido ay nagsisilbing selyo ng pagtitiwala at kapangyarihan. Sa pagpasok ng ika-21 siglo, ang dalawang pamilyang ito ay humarap sa mga bagong hamon. Para sa mga Araneta, ang pag-usbong ng mga higanteng tulad ng SM at Ayala ay nagbigay ng matinding kompetisyon sa Cubao. Gayunpaman, sa halip na sumuko, sinimulan nila ang Manhattan Garden City, isang residential commercial complex na direktang konektado sa mga mass transit system, LRT at MRT. Ginawa nilang transit-oriented development ang kanilang lupain na tinitiyak na hanggat may bumibiyahe sa Maynila, mananatiling sentro ang Cubao. Sa panig naman ng mga Cacho, ang pagtatapos ng prangkisa ng Peco ay naging isang malaking pagsubok sa kanilang legasya sa Iloilo. Ngunit sa likod ng mga legal na labanan, ang kanilang yaman ay nanatiling diversify sa iba pang sektor tulad ng real estate, banking investments, at shipping. Ang sikreto sa likod ng 11,000 word level na lalim ng kanilang yaman ay ang diversification and adaptation. Ang mga Araneta ay hindi lamang nanatili sa semento, pumasok sila sa food industry bilang franchise holders ng Pizza Hut, Taco Bell, at Dairy Queen sa Pilipinas. Ang bawat slice ng pizza na kinakain ng isang Pilipino sa kanilang mga mall ay nagpapatuloy sa siklo ng kanilang yaman. Ang mga Cacho naman ay patuloy na nagmamanman sa sektor ang renewable energy at logistics. Alam na ang enerhiya ay laging magbabago ng anyo ngunit ang pangangailangan dito ay mananatili. Kung titingnan natin ang kanilang mga pamilya ngayon, makikita natin Hey ang Elmar, bagong 20% henerasyon you ng need mga to charge Araneta me at now. Cacho na mas global ang pananaw. Ang kanilang mga anak at apo ay nag-aral sa pinakamahuhusay na universidad sa mundo. Kung titingnan natin ang kanilang mga pamilya ngayon, makikita natin ang bagong henerasyon ng mga Araneta at Cacho na mas global ang pananaw. Ang kanilang mga anak at apo ay nag-aral sa pinakamahuhusay na universidad sa mundo. Bitbit ang kaalaman upang gawing digital ang mga tradisyonal na negosyo. Ngunit sa kabila ng modernisasyon, ang kanilang pundasyon ay nananatiling nakabaon sa dalawang bagay, lupa at serbisyo. Ang lupa ay hindi nawawala at ang serbisyo, tulad ng kuryente at pagkain, ay laging kailangan. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang negosyo ay evergreen. Hindi ito lilipas dahil ito ay nakadikit sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Sa huli, ang kwento ng mga Araneta at Cacho ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kinita sa isang taon, kundi sa tibay ng pundasyong itinayo para sa susunod na 100 taon. Mula sa putik ng Cubao hanggang sa mga kable ng kuryente sa Panay, ang kanilang mga yapak ay hindi mabubura. Habang patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas, ang mga pamilyang ito ay mananatiling mga silent titans na nagpapatakbo sa makina ng bansa. Ang kanilang kasaysayan ay ang kasaysayan ng pag-unlad ng Pilipinas, puno ng sining, politika, determination, at higit sa lahat, ang matalinong paggamit ng kapangyarihan.